Nang bumaba si Cassandra ay mayroon ng nakahandang pagkain, at naroon na rin sa lamesa ang kambal niyang anak. Nang tingnan niya si Rafael ay simple lamang itong nakangiti sa dalawang matanda habang may pinag-uusapan. Naniningkit ang mga mata niya dahil pakiramdam niya ay siya ang ikinikwento nito. Bigla ay naalala niya ang mga nangyari simula pa kagabi. She can't help but to hate herself because of what happened. Hindi man lang niya kasi pinigilan ang pag-inom kagabi. But at least nothing happened, like kainan or gapangan. Oh, nariyan ka na pala Cassandra. Halika na rito sa lamesa nang makapag-almusal na tayo. Sambit ni Lola Carmen. Kahit na matatanda na ang mga ito ay malalakas pa rin ang mga katawan nila. Gaya ng kasabihan, ang mga matatanda sa probinsya ay gaya ng isang kalabaw, na kahit ano pang tanda nito ay patuloy pa rin na nagtatrabaho. Naglakad na siya patungo sa lamesa at kitang-kita niya kung paano siya tingnan ni Rafael. Hinalikan niya ang dalawang anak niya, at pinipilit na hindi tingnan si Rafael kahit pa magkaharap lamang sila. Ngunit kitang-kita niya kung paano siya nito titigan. Wife, twins want to play later. Do you have any plans? Tanong ni Rafael kaya naman wala siyang nagawa kundi ang sulyapan ito. Napaawang ang labi niya nang maabyutin niya ang pagbasa nito ng sariling labi gamit ang dila sabay kindat sa kanya. Mabilis niya kinuha ang isang baso ng tubig at kaagad na ininom yun. Talagang inaasar siya ni Rafael. Hindi naman maalis sa labi ni Rafael ang mapangiti sa bawat pang-aasar niya kay Cassandra ay kaagad itong nagre-react. It seems like malakas na ang epekto niya sa asawa. Sinong mag-aakala na sa simpleng reaksyon nito ay napapangiti siya kaagad. Habang ang dalawang matanda naman ay lihim na sinusulyapan sila at matawa-tawa na lamang din ng palihim. Nakikita kasi nila ang sarili nila sa dalawang ito. Puno ng pagmamahal, iyon ang nakikita nila. Matapos kumain at magpahinga ay lumabas na ang mga bata gaya ng napagkasunduan upang maglaro malapit sa dagat. Kasama ito ni Rafael na nakikipagbasaan sa dagat habang siya ay katabing naglalakad si Lola Carmen. Nakatanaw lamang siya sa mga anak niya habang kitang-kita niya na masaya ang mga ito. Alam mo hiha, alam ko ang ganyang tingin. Bigla ay sabi ni Lola Carmen kaya napatingin siya dito saglit at napakunot ng noo. Anong tingin po? Balik niyang tanong habang nasa mga anak niya muli ang kanyang tingin. Layan ang tingin ng isang babaeng kontento at umiibig. Napaangat siya ng dalawang kilay at napahinto sa paglalakad, ganun din si Lola Carmen. Umiibig po. Ako. In love po. Hindi niya makapaniblang tugon. Oo ikaw nga. Ang mga tingin mo kay Rafael, nasisiguro akong inibig mo na siya. Nagulat ka ba? Alam mo kasi ang pag-ibig hindi mo yan basta-basta makikita o malalaman pero kayang makita ng ibang tao. Sa ngayon, masasabi kong nasa undecided stage ka pa, parang ako rin noon. Nakangiti ang matanda habang nakatingin sa dagat at tila may inaalala mula sa nakaraan. Mommy, come here, let's swim with US. Tawag sa kanya ni Richard mula sa hindi kalayuan. Mamaya na lang ako, anak. Sigaw niya pabalik. Basta lagi mong tatandaan na hindi mo tatuwag na pag-ibig kung hindi ka masasaktan. Mahiwag ito, puno ng iba't ibang kahulugan at pakiramdam. Tandaan mo rin na ito ay walang hinihinging kapalit. At higit sa lahat ang mas maganda ay iniibig ka rin niya pabalik. Mahirap mag-isa sa gitna ng dagat. Napatango na lamang si Cassandra at napatitig sa inabot nitong kwintas bago tuluyan siyang iwan ito. Napangiti siya nang makita kung gaano kaganda ang kwintas. Mayroon itong pearl sa gitna at napapalibutan ng gemstone. Napakaganda at talagang makikita kung gaano ito pinaglanan high oras. Nagulat na lamang siya nang biglang may humila sa mga kamay niya. Nang tingnan niya ito ay si Richard at Russell pala ito. Nakatawa at hinihila siya papalapit sa dagat kung saan naroon si Rafael. Wala na itong suot pang itaas kaya naman kitang-kita niya ang matipuno at matigas nitong pangangatawan. Hindi siya makapag-focus ng maayos, dahil hindi niya rin maiwasan na hindi mapatitig dito. Ulam na ulam, kanin na lang ang kulang. Ang tagal mo, ano bang pinag-usapan niyo ni Lola Carmen? Siguro ay itchinismas na naman ako no. Nakangisi nitong tanong. Hindi naman ikaw ang pinag-usapan namin. Tungkol sa trabaho, pagsisinungaling niya. Mommy, catch! Hinagis sa kanya ni Richard ang bola at kaagad naman niya itong nasalungunit na basa siya dahil na rin sa biglaan niyang habol sa bola.
Napuno ng tawanan sa kanilang apat. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa pagkabata at muling ini-enjoy ang oras na magkakasama sila. May paminsan-minsan na sadya siyang binabasa ni Rafael. Mayroon din time na niyayakap siya nito, ngunit hindi niya nagawang mailang dahil kasama naman niya ang mga anak niya. Habang nagsasaya sila Cassandra, ay siya namang bumalik si Lola Carmen sa bahay kung saan naroon si Lolo Benjamin. Nang makita nito si Lola Carmen ay kaagad na hinalikan ito sa noo. Ang tagal mo namang bumalik Carmen. Abay na miss kita kaagad, gusto ko sanang magdilig habang wala pa ang mga bata eh. Nakangiting sambit ni Lolo Benjamin. Ay nako Benjamin, ako'y tigil-tigilan mo sa iyong kalandian. Tayo'y matatanda na para riyan. Hindi na kaya ng aking balakang. Irritable ngunit natatawang tugon ni Lola Carmen. Kaagad na sumimangot si Lolo Benjamin. Ano baga iyang iniisip mo? Ang sabi ko'y gusto kong magdilig ng halaman. Lako naman, kung ano-ano ang kahalayang nalisip. Siguro yan ang gusto mong mangyari ano? Natatawang tanong ni Lolo Benjamin sabay sundot sa tagiliran ni Lola Carmen. Hinamplas ni Lola Carmen sa braso si Lolo Benjamin, lilinuin mo kasi, nang hindi kung ano-ano ang iniisip ko. O siya, magdilig ka riyan ng halaman. Huwag mo muna akong malapitan Tila napahiya. At nagtatampong tugon ni Lola Carmen sa kainiwan sa labas si Lolo Benjamin. Liling-iling at ngungising-ngising na iwan si Lolo Benjamin. Ibang dilig talaga ang gusto niyang mangyari, palusot niya lamang na halaman ang kanyang tinutukoy. Iyon tuloy ay nagtampo na naman ang kanyang asawa. Hinayaan niya dahil mamaya na lamang niya itong lalambangin. Sa kabilang banda, mula sa pagmamay-aring resort ni Rafael ay naroon na iwan ang kaibigan ni Cassandra, si Victoria at Randall. Hindi maiwasan ni Victoria ang minus at magalit dahil simula pa kahapon. Hindi bumabalik sila Rafael, pakiramdam niya ay iniwan siya nito sa ere. Peste kasing Cassandra na yan. Dapat siya ngayon ang kasama ni Rafael, buwisit na kambal. Talagang inuubos nila ang kanyang pasensya. I can do whatever I want. Iniwan ako ng gagong amo niyo. I am the daughter of their VIP client, and I believe I have the rights. Sigaw niya. Mayroon na naman siyang tinanggal na tauhan dahil para sa kanya ay tatanga-tanga ito. Gagawin niya ngayon ang gusto niya. Walang nagsasalita kung nasaan si Rafael, kahit ang mga kaibigan ni Cassandra ay tikom ang bibig pues gagawin niya ang gusto niyang gawin. Victoria, stop it. Ang dami nang nakatingin. Let's go at the pool, para naman lumamig ang ulo mo. Pang-aayan ni Randall. Inirapan niya ang babaeng empleyado na kasalukuyang nakaluhod, nagmamakaawa at umiiyak bago tumingin kay Randall. Hindi niya rin naintindihan ang lalaking ito, sinama-sama niya pa ito pero mukhang wala naman palang silbi. Ayaw man lang nitong kalabanin si Rafael, noong na sila naman talaga ang magkaribal sa lahat. Hindi nagsalita si Victoria at basta na lamab naglakas patungo sa pool. Sunod-sunod naman na bulungan ang namayani sa paligid nang makaalis si Victoria at Randall. Gustong-gusto ng manggialam ni Jovi ngunit pinipigilan siya ni Leslie. Malandi talaga ang haliparot na yan. Inis na sigaw ni Jovi. Konting-konti na lang kakalbuhin ko na siya. What if tawagan na lang natin sila Cassandra? Kawawa na ang mga staff dito sa resort. Ang dami na nilang natatanggal. Baka sa boses ni Leslie ang pag-aalala. Hindi pwede, ngayon pa nga lang nila may enjoy ang oras kasama si Rafael pati na ang mga anak niya. Masyado nating sisirain ang bakasyon na ito para sa kanila. Anong gagawin natin? Nag-isip si Jovi. Kailangan nilang mapaalis si Victoria. Kailangan nilang umisip ng paraan para ito na ang kusang umalis at para matigil na ang pagtatanggal sa mga staff ng resort. We need the disguise. Bakit naman? Ano bang gagawin natin? Tatakutin natin siya. Mabilis na sumili ang nakakalokong ngiti sa mga labi nila at sabay na nag-appear. Maliwanag pa lang ay sinimulan na nila ang plano. Jovi disguised like a serial killer at nagtungo sa restroom girls habang hinihintay na pumasok si Victoria sa comfort room. Nang matsyempuhan niya ito ay kaagad siyang nagpakita kay Victoria. Sumigaw ito ng malakas at kaagad na may inispray sa kanyang mga mata. At saka mabilis na tumakbo palabas ng comfort room. Ang hapdi, sigaw niya habang naglalakad patungo sa wash area upang maghilamos. Walang hiya ka, papatayin kitang haliparot ka, galit niyang sigaw.
Bumalik si Jovi sa kanilang kwarto habang umiiyak. Hindi alam ni Leslie kung matatawa ba siya o maaawa dahil sa nangyari sa kaibigan. Namamaga kasi ang mga mata nito ngayon at talagang naiiyak sa hapdi. Mams, mukhang not effective yung pananakot disguise. Baka kailangan na talaga nating sabihin kila Cassandra at Sir Rafael. Pagkumbinsi niya kay Jovi. Hindi pa ako nakakaganti sa bruha na yan. Kamantek na yata akong mabulag. At pumalaho ito ng iyak. Walang nagawa si Leslie kundi ang yakapin ito at himasin ang likod sa pinapakalma. Sunod nilang ginawa ay naglagay sila ng maraming ipis na binili nila sa tindahan kung saan bilihan ng mga exotic insects. Binuksan nila ang garapon na may lamang ipis. Nilagay nila ito sa pinto ni Victoria at doon sadyang tinulak papasok ang mga ito. Oh my gosh! Oh my gosh! Kadiri! Help! Rinig nilang sigaw ni Victoria mula sa kabilang kwarto. Tawa ng tawa si Leslie at Jovi dahil tiyak na takot at direng-diri ito ngayon. Ngayon sa tingin nila ay nagwagi sila. Sila ang nagwagi sa pangalawang trial nila. Kaya naman kaagad na silang nag-celebrate at kumain sa labas. Pagkabalik nila sa resort, hindi nila inaasahan na iba ang madadatnan na pangyayari. Ipinapakain ni Victoria sa isang staff ang mga ipis na nahuli. Kung ayaw ng mga ito na matanggal sa trabaho. Jovi, no. Pagpigil ni Leslie ngunit hindi na niya nahawakan pa si Jovi. Hindi na ito nakapagpigil at kaagad na tinabig ang garapon na may mga lamang ipis. Patay naman na ang mga iyon kaya nang mabasag ang baso ay hindi na ito lumipad pa. What the heck is your problem, ugly Becky? Mataray nitong tanong sa kay Jovi. I'm not ugly. Just look at the mirror at makikita mo kung sino ang pangit inside and out. At ikaw ang problema ko. Sino ka ba sa akala mo rito? Mataray niya ring tanong. Pumiwang si Victoria. Rafael is not here, and I have no time para makipagplastikan sa inyo. You know me, at kayang-kaya ko kayong lampasuhin. Inilabas ni Jovi ang kanyang braso na kasing laki na rin ng hita ni Victoria. Mas kaya kitang lampasuhin. Kita mo itong braso ko. Lilipad ka talaga girl. Kung makaasta ka akala mo nabili mo na ang buong resort. Kung akala mo ikaw na ang may-ari o baka nag-ilusyon ka lang na ikaw ang asawa ni Sir Rafael. Nangangarap ka ng gising girl. Dapat na ba akong matakot? Mas lalo pang nang-aasar si Victoria, saka tumingin sa empleyado. Kainin nyo yan, bago ko kayo lahat tanggalin. You know me, this resort is also a great resort at hinding-hindi gugustuhin ni Rafael na masira ang reputasyon nito. Kung hindi nyo kakainan ng mga ipis na yan ipapakalat ko ang nangyaring ito. At sisiguraduhin kung lahat kayo ay tatanggalin na talaga ni Rafael. Napakuyom ng kamao si Jovi. Nakalimutan nilang maraming tao ang nagpupunta sa resort na ito at iningatan ni Rafael ang reputasyon ng resort. Sila pala ni Leslie ngayon ang may kasalanan kung bakit may tatanggalin na naman. Akmang susubo na ang empleyado nang pigilan ito ni Jovi. Don't. Huwag niyong kainin. Pigil niya sa mga ito sabay tingin kay Victoria. Ako ang naglagay niyan sa kwarto mo. Tumingin siya kay Leslie na ngayon ay umiling at bakas ang takot. Hindi niya hahayaan na madamay pati si Leslie. Sinasabi ko na nga ba manang-mana ka kay Cassandra. Masyadong papansin at pangit ang ugali. Mahilig kayo gumawa ng eskandalo. Hindi ganyan si Cassandra. At kaya ko lang iyon nagawa dahil gusto kitang umalis dito. Tinet ka sa lalamunan para sa lahat ng empleyado rito. Ikaw ang gumagawa ng eskandalo. Ikaw ang malandi, haliparot. Ang dami mong sinasabi. Kakainin mo ba ang mga ipis o empleyado ang kakain? Nakangisi na namang sambit ni Victoria. Napatingin muli si Jovi sa mga empleyado at sa mga ipis na nagkalat sa lakad saka napalunok. Pumikit siya at saka dahan-daang umupo ng paluhod at dinampot ang isang ipis. Nagulat ang lahat nang biglang hawakan ni Victoria ang buhok ni Jovi at inginudngod sa mga nagkalat na ipis. Kada rating lamang ni Cassandra sa resort dahil nakatanggap siya ng tawag mula kay Leslie. Mabilis niyang nakita ang ginawa ni Victoria kay Jovi kaya tumakbo siya upang saklolohan ang kaibigan. Naitulak ni Cassandra si Victoria at kaagad niyang itinayo si Jovi. Hindi na niya napansin na napalakas iyon at tumama ang ulo nito sa kanto ng lamesa. Nakita ng lahat ang nangyari at ang pagbagsak nito. Nanginginig ang tuhod ni Cassandra dahil sa nangyari. What the hell is happening here?
Sabay-sabay na napatingin ang lahat sa nagsalita. At was Rafael, bakas sa mukha nito ang matinding pagkabahala. Nang makita nito ang nakahigang si Victoria na walang malay ay mabilis na bumakas ang matinding galit at pag-aalala sa mukha nito. Mabilis itong lumapit kay Victoria at kaagad itong binuhat ni Rafael. "Get out of the way! Damn it!" Sigaw pa nito papalabas ng resort habang buhat si Victoria. Parang nag-slow motion ang paligid ni Cassandra sa nasaksihan na reaksyon ni Rafael. She felt betrayed, jealous, and anger. Nakatulala lamang si Cassandra habang nasa gilid niya si Leslie at Jovi. Kasalukuyan sila ngayon nasa bahay nila Lola Carmen at nakaupo sa sofa. Dito sila nagtungo nang makaalis si Rafael sa resort. Randall is the one who take over at the resort. Wala pala ito nang mangyari ang lahat kanina. Nanginginig ang mga kamay niya habang nagbabadya ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya sinasadya ang nangyari. Hindi niya ginustong mapahamak si Victoria. Ang gusto niya lang ay mapigilan niya ang pananakit nito sa kanyang kaibigan. Hindi niya kayang tumunganga na basta after Leslie called her. Kasalukuyan siyang katatapos lang maligo sa shower room noong tumawag si Leslie sa kanya at sinabi na kailangan nila ng tulong. Kaagad niyang tinawag si Rafael noon upang ihatid siya at naabutan niyang sinasaktan ni Victoria si Jovi. Hindi siya makapapayag na basta na lamang nitong saktan ang kaibigan niya. Pero ang mas masakit ay ang bakas na pag-aalala sa mukha ni Rafael. Na para bang nasasaktan ito, natatakot, at kinakabahan sa posibleng mangyari kay Victoria. Na para bang mahal niya ito, at nakagawa siya ng malaking kasalanan. Hindi ko talaga sinasadya ang nangyari, sambit niya sa kanapahilamos at pinunasan ang luhang hindi niya namalayan na tumulo na pala. Natatakot ako for what I've done. Hinimas ni Leslie ang kanyang likod. Alam namin yun, Cassandra. Magiging okay rin ang lahat. At saka aming nakakita kung gaano kasama si Victoria sa mga empleyado, at pinagtanggol mo lang din naman si Jovi. Tugon nito. Sorry ma'ams, hindi ko na rin kasi talaga napigilan ang sarili ko na hindi patulan ang babaeng iyon. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ko na sana siya pinansin pa. Ang tanga-tanga ko rin kasi Sorry talaga ma'ams, umiyak na sambit ni Jovi habang nakayakap sa kanyang braso. Naisip niyang tama lamang ang ginawa ni Jovi dahil kung tutuusin ay wala naman itong karapatan na magtanggal ng tauhan. Oo at hindi niya alam ang buong kwento, pero kung siya ang nasa kalagayan ng kanyang kaibigan ay ganito rin naman ang gagawin niya. Sa ngayon ay hinihintay na lamang niyang dumating si Rafael at malaman ang balita tungkol sa sitwasyon ni Victoria. Or should she say, ano ang sasabihin ni Rafael sa kanya? Ilang oras pa ang makalipas bago dumating si Rafael. Malayo pa lang mula sa garahe ay kitang-kita ni Cassandra kung paano ito nagpupuyos sa galit. Nakakuyam ang kamo nito, salubong ang dalawang kilay at bakas na magkadikit ang mga ngipin. Leslie and Jovi hold her hands. Napatingin din siya sa dalawang matanda na ngayon ay tila nag-aalala rin sa mangyayari. Sinulyapan niya ang hagdan patungo sa kwarto ng kambal, doon muna nila ito pinagstay upang hindi nito malaman at masaksihan ang nangyayari. Hindi niya hahayaang madawit pa ang kambal sa gulong pinasok niya. Tumayo siya kahit papakiramdam niya ay nanlalambot ang mga tuhod niya. Gusto niyang ipakita kay Rafael na okay lang siya kahit parang wala naman itong pakialam sa kanya. Where's the twins? Tanong ni Rafael nang makalapit ito sa kanyang harapan ngunit hindi pa rin nagbabago ang emosyon nito. Are they okay? Hindi dapat nila ito malaman. Hindi yun ang gustong marinig ni Cassandra, dahil alam niya ang mas makabubuti sa kanyang mga anak. How's Victoria? Is she? Napalunok siya at napapikit sa kapinunasan ng luha sa kanyang pisngi. Nahihirapan siyang magsalita dahil sa takot, pero gusto niyang malaman kung ano ang naging lagay ni Victoria. Is she alright? Taliwas ang naging tugon niya sa tanong ni Rafael. Tumingin si Rafael ng masama kay Leslie at Jovi. You two can go back now at Manila. Nakaayos na ang mga gamit niyo, sasunduan na lamang kayo ng private plane. You can go now. Sambit nito sa dalawa. Nagkatinginan silang tatlo na magkakaibigan. Bakas sa mga mukha ng kanyang kaibigan ang takot. Kakaibang takot ito na maaaring maapektuhan ang kanilang trabaho, na baka tanggalin sila ni Rafael dahil sa nangyari. At hindi yun hahayaan ni Cassandra. It seems like Rafael is out of his mind.
Hindi nito ang alam ang sinasabi nito. Mukhang hindi nito inalam ang totoong nangyari sa resort. Teka, bakit mauuna na sila? Hindi pa tapos ang bakasyon natin. Let them enjoy the week. Labas naman sila sa nagawa ko. Pagtatanggol ni Cassandra. Hinila ni Jovi ang kanyang kamay. Okay lang sa amin yun, Cassandra. Hindi naman big deal sa amin kung mauuna na kaming umuwi, di ba Leslie? Sabay tingin nito kay Leslie na ngayon ay sunod-sunod ang pagtango. Oo, tama si Jovi. Mas magandang mauna na kami para makapagtrabaho kaagad kami. Dagdag pa ni Leslie kahit pa sa tingin niya ay wala na silang trabahong papasukan. Sumeryoso ang mukha ni Cassandra nang makita niyang napahilot si Rafael sa sentido nito sa kabamantong hininga, bago sinenyasan ang kanyang mga kaibigan na umalis na. Gusto niyang pigilan ang mga ito ngunit mabilis nitong tinanggal ang pagkakahawak sa kanyang kamay, at tila ba tiningnan siya ng mga ito ng, okay lang kami, ma'ams. Look, can you leave US and check the twins, Nanay Carmen and Tatay Benjamin? Dagdag pa ni Rafael. Nang makaalis ang mga tao sa paligid nila ay muli niyang hinarap si Rafael na ngayon ay tila okupado ang isipan. Hindi niya maintindihan ang gusto nitong mangyari. Gusto ba nitong mag-usap lang silang dalawa ng maayos? O gusto nitong paalisin sila para pag-alitan siya at palayasin lang basta ang mga kaibigan niya? Anong ginagawa mo? Pinaalis mo ba ang mga kaibigan ko kasi kumakampi ka kay Victoria? Lakas loob niyang tanong. Do you hear yourself, Cassandra? Medyo napalakas ang boses ni Rafael. Victoria is still unconscious. Gulo ang dala ng mga kaibigan mo. Isang malaking gulo ang ginawa mo. Nanlalaki ang mga mata ni Rafael. Hindi na nakatakas pa kay Cassandra sa kung paano ito tumingin ng pag-alit, pagtaasan siya ng boses, at kung gaano siya nito kinamumuhian at sinisisi. Naninikip ang dibdib niya sa nakikita niyang reaksyon ni Rafael. It's like there's a dagger na nakatarak at paunti-unting bumabaon sa puso niya. Napalunok si Cassandra, ni hindi mo muna inalam kung anong gulo ang ginawa ni Victoria, and yet pinagtatanggol mo pa rin siya. Mahina niyang tanong sa pagitan ng paghikbi at pag-agos ng luha niya. Whatever she did, wala kang karapatang saktan siya. As I've said, this is a disaster. Hindi mo alam kung ano ang gagawin ni Mr. Bumabaw kapag nalaman niya na ikaw ang dahilan kung bakit walang malay ang anak niya. Hindi mo alam kung ano ang magiging impact nito sa kumpanya. Hindi ko naman sinasadya ang nangyari. Sorry, is that enough for you? O kailangan ko pang lumuhad sa harapan yung dalawa para lang mawala ang galit mo sa akin? Pwede bang iyon ang ipaliwanag ko kay Mr. Bumabaw? Sa tingin mo ba ay maniniwala siya? Mag-isip ka nga ng maayos, Cassandra. Hindi maayos ng pag-iyak at ng drama mo ang nangyari. Iba ang naging dating sa kanya ng mga sinabi ni Rafael. It seems like she's idiot. That was below the belt. At mas naramdaman ni Rafael ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ngayon. Hindi niya napigilan ang kanyang bibig na maglabas muli ng masakit na salita. Rafael raised her hands. Look, I am sorry. I didn't mean that. No, kakasabi mo lang hindi ako nag-iisip right. Well, I don't care anymore kung ano man ang maging epekto nito sa kumpanya. This is all because of you. Dinala mo kami rito para magsaya, hindi para makita kung paano kalandiin ng babaeng iyon. Iyon ang gusto mo, di ba? Iyong pagyapos at panglangkis niya sa'yo. E di sa kanya ka na. Magsama kayong dalawa. Oh, yeah. So anong ibig mong iparating? Hindi na makapagsalita si Cassandra at nakatitig na lamang sa mga matang mapanghusga ni Rafael. Oh, wait, don't tell me are you jealous? Kasi if you are, wala akong magagawa riyan sa feelings mo. You are nothing to me, remember that. Rafael looked at her like she's nothing at para bang kinukutsa ang buong pagkatao niya. You're unbelievable. Napapailing siya habang mapait na nakangiti. You are literally an idiot. I hate you. Sigaw niya ng malakas. Mabilis na tumalikod si Cassandra at naglakad patungo sa kanilang kwarto. Hindi na niya kinakaya pa ang masasakit na salitang ibinabato sa kanya ni Rafael. Oo, alam naman niyang mali siya, ngunit hindi niya matanggap kung paano siya tingnan nito na para bang buong pagkatao niya ay puro kamalian lang ang ginawa. Kung sana man lang ay inalam muna nito ang totoo at naging patas ang desisyon at reaksyon, hindi sana ganito ang magiging pag-uusap nila. Nangyari na ang nangyari.
Handa naman siyang humingi ng tawad kung sakali, pero ang sabihan siya na hindi nag-iisip at madrama. Iyon ay hindi niya kayang tanggapin dahil nag-aalala rin naman siya kay Victoria. "Come back here, Cassandra. Hindi pa tayo tapos mag-usap." Rinig niya pang sigaw ni Rafael. Marahas niyang isinarado ang pinto at doon tuluyang ibinuhos ang kanyang luha. Elsang malaking katangahan ang pagsibol ng kanyang nararamdaman para kay Rafael. Hindi pala madaling mahalin ang isang taong hindi siya kayang pakinggan at kampihan. Napahilamos na lamang si Rafael sa kanyang mukha saka ibinato ang kanyang cellphone sa dingding, dahil sa galit at pagsisisi na kanyang nararamdaman. Para ipaliwanag kay Cassandra ng maayos ang lahat, hindi niya iyon nagawa dahil napangunahan siya ng galit at inis. This is all his fault. Damn his attitude. Kinabukasan ay inililigpit na ni Cassandra ang kanilang mga gamit nang biglang dumating di Rafael at pigilan siya nito. Ibinalik nito ang mga gamit nila sa closet at inihagis ang malita sa kung saan sa sulok ng kwarto. "Where do you think you're going with the kids?" Tanong nito sa kanya na bakas ang pagkainis. "Uuwi na kami ng mga anak ko sa Manila, sa dati naming bahay." Sigaw niya pabalik at muling pinulot ang malita ngunit marahas lamang muli nitong inagaw sa kanya at hinagis ulit sa sulok ng kwarto. "Hindi kayo aalis nang hindi ako kasama. Hindi kayo aalis hanggat hindi ko sinasabi at kailanman ay hindi kayo aalis sa pamamahay ko." Malakas ang boses nito na siyang halos nakapagpatayo ng kanyang balahibo, pero hindi dapat siya magpatinag. "Bakit? Bakit mo ba ipinagsisiksikan ang sarili mo sa akin, sa amin ng mga anak ko? Kasal lang ang gusto mo, di ba? Hindi ba't kasal na tayo? Hindi pa ba sapat yun?" "You know what? You're right. Kasal na tayo, at iyon lang ang gusto ko. Kasal tayo means akin ka. Pagmamay-ari kita, at hindi ka makakaalis sa buhay ko hanggat hindi ko ginugusto." Saka mabilis nitong sinakop ang kanyang labi. Hindi siya makapalag kahit papilit siyang lumalayo dahil hawak ni Rafael ang kanyang likuran. Pinaghahampas niya ito ngunit kaagad din na nahawakan ng isang kamay nito ang kanyang mga kanay at isinasalag. Hanggang sa kagatin nito ang ibabang labi niya dahilan ng mapadaing siya at naibukan niya ang labi. Mabilis na nakapasok ang dila ni Rafael sa loob ng kanyang bibig. Para naman siyang nahipnotismo sa amoy ng bibig nito at sa lasa. Unti-unti siyang nawala ng lakas ng kusang tumugon ang labi niya sa mapusok na halik. Naging magaan na ang pagkakahawak sa kanya ni Rafael, at kahit siya ay nadala na rin at napahawak sa batok nito habang nakapikit ang kanyang nga mata. Hanggang sa may higa siya nito sa kama ay patuloy pa rin ang kanilang paghahalikan. Sa labi, sa leeg, patungo sa kanyang dibdib. Alam ni Cassandra ang nangyayari, hindi niya iyon gusto, pero gusto ng kanyang katawan. Maybe she liked it, but not that much dahil alam niya kung ano lang siya sa buhay ni Rafael. Asawa lang siya sa papel, pero hindi ibig sabihin noon ay mahal siya nito o may nararamdaman ito or sa kanya. Kusang humiwalay ang labi ni Rafael kay Cassandra nang ma-realize niya kung anong posisyon na ang mayroon sila. Nadala siya ng bagzo ng damdamin. Ayaw niyang umalis si Cassandra at basta na lamang matapos ang araw na hindi sila okay. Alam niyang malaking gulo ang kahaharapin nila pagbalik sa Manila, kaya naman kahit papaano ay gusto niyang maayos ang pagitan sa kanila ni Victoria. Sigurado siyang hindi sila patatawarin ni Mr. Gumabaw, at gagawin nito ang lahat ng gusto ni Victoria. Well, kaya niya itong tapatan. Ang hindi niya lang gusto ay madamay pati mga kaibigan niya at kaibigan ni Cassandra. Tinawagan na niya sila Theodore at Harris regarding of what happened. Hindi niya hahayaang sama-samang babagsak ang kumpanya nila, at hindi niya hahayaang makarating ang balita sa daddy niya. That old man, na walang ginawa kundi ang maliitin siya. Why did you stop? Humihingal na tanong ni Cassandra nang idilat niya ang kanyang mga mata. Magkatapat pa rin ang kanilang mga noo at nakatitig sa isa't isa. I can. Alam kong galit ka sa akin dahil sa naging desisyon ko, but please trust me. Kapag okay na ang lahat, we will start over. Mas masaya akong angkinan ka kung pareho tayong sigurado sa nararamdaman natin. Tugon ni Rafael sa kamuling lamapat ang labi nito sa kanya at dinampyan siya ng halik. Tumayo si Rafael at lumabas ng kwarto. Naiwang tulala, lutang, habang nakatitig si Cassandra sa kisame. That was a mind-blowing. Konting-konti na lang ay tuluyan na silang magliliyab sa apoy.
Sa kanyang pakiramdam ay tila pamilyar ang bawat halik at yapos ni Rafael. Naalala niya ang gabing ibinigay niya ang kanyang sarili sa lalaking estranghero. Hindi ang matandang nakabili sa kanya ang kasiping niya ng gabi na yun at nasisigurado niya iyon. Mayroong isang lalaking hindi niya halos matindaan ang mukha, ngunit kabisado niya ang tip 1 ng katawan nito. Ang bawat yapos nito na puno ng pag-ingat. Ang halik na mahahalin tulad niya sa kung paano humalik si Rafael. Napaisip siya, ano nga kaya ang dahilan ni Rafael at bigla na lamang itong sumulpot sa buhay niya at gumawa ng paraan para mapapayag ang daddy niya na may kasal sila. Sino nga ba si Rafael Roosevelt? Mabilis siyang bumangon at saka kinuha ang kanyang cellphone. She dialed her father's number, ngunit patuloy lamang ito sa pagring. Nilukob siya ng takot sa hindi malamang dahilan ngunit kaagad naman iyon na nawala nang mag-text ito na nag-enjoy itong mag-golf kasama ang nga kaibigan. Kung hindi niya ngayon makakausap ang daddy niya, at kahit naman siguro makausap niya ito ay baka wala rin itong alam, o baka hindi rin sa kanya sabihin ang dahilan sa kung paano siya nakilala ni Rafael. Mas maganda sigurong siya na lang ang baalang alamin at kilalanin ng lubos ang lalaking pinakasalan niya. Lang minuto pa bago niya naikalmang muli ang Connie ang sarili. Naligo siya at tinawagan sila Leslie at Jovi. Safe naman na itong nakauwi sa Manila, ngunit nag-aalala pa rin sa magiging sitwasyon nila sa kumpanya. Sinabi niya na siya na ang bahala roon, at asahan na hindi sila matatanggal. Hindi niya iyon hahayaan. Napagpasyahan niyang lumabas ng kwarto upang makita ang kanyang mga anak at makipaglaro sa kanila. Ngunit nagulat siya nang makitang may dalawang lalaking naka-black suit ang nagbabantay sa kanyang pinto. Napaawang ang labi niya dahil talagang pamilyar din ang ganitong scene sa kanya. Sino po kayo? Ano pong mayroon at bakit narito kayo sa tapat ng kwarto ko? Tanong niya sa dalawa. Nagkatinginan ang mga ito. Inutos po sa amin ni Mr. Roosevelt na bantayan kayo, at huwag hahayaang mawala sa paningin namin dahil baka raw po tumakas kayo. Tugon ng isa. She chuckled. Bantayan ako. Is he really serious? Opo, sa katunayan ay marami po kaming magbabantay sa inyo kabilang na ang kambal. What the heck? Ganun ba siya kasigirist? Where's Rafael? I want to talk to him. Pakiramdam ni Cassandra ay umaakyat ang kanyang dugo sa kanyang batok. Ang sitwasyon ngayon ay para silang preso na kailangan bantayan. Siguradong magtataka ang mga bata dahil sa sitwasyon nila ngayon. Mr. Roosevelt is not here. Hindi po niya ipinaalam sa amin kung saan siya pupunta. Sino ang kasama niya? Sumakay po sila ng yate kasama si Miss Victoria. Napaawang ang labi ni Cassandra at parang bomba sa kanyang pandinig ang sinabi ng nagbabantay sa kanya. Magkasama sila ngayon sa dagat habang sakay ng isang yate. And take note, silang dalawa lang. It's like they're having a honeymoon or date or whatever it is. Habang sila ng mga anak niya ay naiwan dito na parang preso. How sweet they are.